Ang iba sa atin, dito po ngayon sa mga mangyayari po ng mga protesta, yung kanilang panawagan po ng accountability, sana po masama sa panawagan. Ito lang ha, kasi ngayon ang pinag-uusapan di ho ba yung hindi maipaliwanag na mga yaman, yung talaga pong ipinagyayabang pa yung kanila pong mga ninakaw. So pinakamainam din po ngayon yung panawagan na labas lahat ng salin. Di ho ba? That's good. Magmula sa presidente, Oo, yes. Vice Presidente, Lahat kayo. Senate President, House Secretaries. Speaker. Ayan, gusto nyo marinig, Martin Romualdez. Oh, sino pa? Happy na kayo. Pagdating mo na si Saldi ko. Okay, ay handang-handa na, makibaka! Wala kang mikropono, girl. Huwag Yeah. matakot. Oo. Ano bang kilos protesta ang sasalihan nyo mga kapatid? Kung ano man po yan, naway maging matiwasay po yung pagtitipo na mangyayari. Kasi Well, meron today, meron sa Sabado, meron din noong September 21. Madami-daming kilos protesta ito, kaya busy ang ating mga kapulisan. Pero ang panawagan nga po sa lahat ay no violence, please. Maging mahinahon po tayong lahat mga kapatid. Hindi po tama yung susunugin mo itong mga sinasabing nakaw na ari-arian ng mga magnanakaw sa gobyerno. Sorry po ha. Hindi po tama iyon. Oo. Labag po yon sa mga umiiral na batas. Correct. Alright? Hindi po tama na sunugin yung mga helicopter nila, mga yate nila. Hindi po tama yon. Huwag niyong gayahin ang Nepal. Hindi po tama yon na warakin mo yung mga Lamborghini po nila, mga Ferrari po nila. Hindi po tama yon. Labag po yan sa ating pong mga umiiral na batas. Bawal yun. Baka makulong po kayo. Okay. Totoo yun, mga kapatid. Alam mo nga, dahil dito sa mga kaliwatan. Hindi labag sa batas na panoorin mo sila habang minamaneho nila yon. Oo. Okay? Hindi labag yun. Alright? Ang labag sa batas, yung gusto mo magpa-cute, Oo. sakay-sakay ka ng Rolls Royce, tapos hindi pala bayad. Yung wala ka palang kaukulang record. Yung wala ka palang kaukulang record. Well, but you have Walang to- certificate of payment, walang import But you entry. have to prove Yun na. beyond reasonable doubt. Yun ang mahirap doon. Oo. Pero baby, naku, balita ko dyan dahil dyan sa mga protesta na yan, meron daw mga mamahaling subdivision ngayon, talagang naghigpit daw sila ng kanilang mga seguridad. Oo naman. Oo. Dito nga sa may bandang Tema Cuts, may mga nagbakwet, actually. Ay! At ang sinabi daw po, pinaayos lang. Meron lang itong renovation sa mga bahay nila. Nagtago na sila. Ayaw naman. Opo. Natakot sila sa O taong sige, bahay. bago tayo manakot. Bago tayo tumuhay po sa ating mga pinaghandaang mga elemento, mga sangka po ng ating programa this morning. Muli po tayo bumati po ng magandang Friday na po mga kapatid. Mga kapatid, hindi po natin may tatanggihan. Habang maraming Pilipino ang wala pong trabaho, maraming Pilipino po ang naghahanap pa ng karagdagang trabaho, habang marami pong Pilipino ang nagdarahop, mga kapatid, hindi maitatanggi na ito pong mga taong ito na patuloy po na ipinagyayabang pa ang mga nakaw na pera na pinaghirapan po nating lahat ay patuloy po sa kanilang pamamayagpag. Enough is enough. Kung saan ho ninyo gusto hong pumunta, basta importante po kahinahunan, opo, ipahayag po ang ating damdamin nang wala pong nasasaktan. Maari ho masaktan na lang kalooban nila. Oo, ang mga patatamaan po ninyo sa inyong mga salita, sa inyong mga placards, pero wala pong sakitang pisikal. At yan po ay ipinagbabawal nga po sa ating pong batas. Dahil sa gitna ng lahat ng ito, nakita mo na nagnanakaw sila, nagyayabang sila sa dami ho ng pera kanilang ninakaw at nilalagay pa sa pool table. Lahat ng yan, kailangan pumapatunayan beyond reasonable doubt. Tagal-tagal talaga. Sakit ano ha? Okay. Oo. Sige. Tagal ng hustisya. Sige. Mga kapatid, ito ho ba'y matibay? Ito ho ba'y matatag? Ito ho ba ay may ngipin? Ito ho ba ay talagang lubos na makakapagpalabas sa katotohanan? O ito'y walang kwenta. Okay din itong baby. O, idiretsuhin na natin, baby. Sige. Ito'y walang Okay. kwenta at Sige. pampapogi lang. Mamaya, magkakaalaman tayo. Opo, wag ho natin lubayan pa rin po itong isyong ito ano ho ng korupsyon dahil nga mga kapatid, kapag po tayo bumitiw dito, malamang lalo pa ho silang, ayun, magkukumahog na makalusot po sa isyong ito. As a matter of fact, sabi nga ng iba, sa dami ng kanilang kwartang ninakaw, gagamitin yan to defend themselves at para ho paikutin ang takbo ng mga balita kung mailihis ang ating pong atensyon. Kaya maging matalino po tayo sa mga panahon ito. Kahapon din po no, sa budget hearing sa lower house, naisa lang po ang budget ng Commission on Audit at kahapon po, yun na, lantaran na po no, na mismo nanggagaling sa COMO Commissioner na sa kanyang palagay daw po ay merong conflict of interest doon po sa kaso ng kanyang na miyembro po ng komisyon ano, na si Commissioner Lipana.
si Commissioner Mario Lipana matapos nga pong lumabas yung mga balita na asawa nga po niya itong si Marilu Lipana, ang Presidente at General Manager ng Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation, na sinasabi po mga kapatid na nakakuha po ng 200 milyong pisong proyekto sa DPWH. Doon po sa ating ginawa, no, hindi ko lang napakuha sa ating staff dito yung ating pong episode set no, ng Think About It. If you recall, ito pong si Binibining Lipana ay ang unang nominee ng party list group na Vendors Party List. Vendors na nakapanayam din natin dito sa Yes. Waterfish. So, konti lang siya kasi matagal na namin na parang... Ito yung dining area namin. This is where the family spends most of their time together here. Sobrang gamit tong area namin. Dinner, breakfast, lahat dito, kwentuhan. And of course, I have my plate collection. I started collecting... Actually, mami ko nag-umpisa. So paano nangyari na sa ganitong karangyang estado ng buhay nilang mag-asawa, ay nanggaling pala sila kapwa ng kanyang asawa sa hirap. Ngayon, she's on top of the world. Ito ay istorya ng inspirasyon para sa ating lahat. Ang formula ng asenso at tagumpay, Sara Diskaya is in the house! Grabe naman yung house mo. Ibang klase. Talagang ako'y napanganga. Nung napasok ako dito, meron palang ganitong espasyo sa Pasig. Nakita niyo naman, bahagi ng kanyang opisina, bahagi ng kanyang bahay. Dito naman tayo sa kanyang buhay. Hindi mo iisipin, born in London, England. Tama? Tama. Ipaliwanag mo kung bakit. Yung mom ko, dati siya na OFW sa UK. Sa buhay, no? Na ano ang pinaka-importanteng bahagi ng pagtatag ng kahit na anong bagay? Foundation, yon, sa pamilya, sa negosyo, at kahit sa holding public office. Yes, definitely. Ako, parang nakikita ko na itong mga koleksyon ni Curly, mahirap nakawin kasi ang lalaki. Hindi mo mabubuhat. Mahilig siya sa malalaking mga bagay, no? Parang talagang 2.0 lahat. Pero baligtad sila. Kung mga gamit pang bahay ang hilig ni Curly, ang hilig naman ni Sarah ay kotse. Paano nangyari yon? Ang laruan mo ba nung maliit ka ay Matchbox? Hindi naman, pero natutuwa ako kasi nakakapag sakay namin yung buong family, tumatravel. Gusto ko yung mga big SUV cars. So, yun yung naging parang collection ko. Noong una, tinututulan ako ng husband ko. Pero nung along the way, sabi niya, ay maganda palang nakikita ng ibang mga clients natin yung mga kotse. At least they know na may capacity pala tayo na mag-execute ng mga projects natin. So parang ano na rin, branding. Yes. Parang part of promotion, branding. parang promotion na rin. Masabi ko nga yan sa asawa ko. Baka bigyan din ako ng maraming kotse Yes. para sa branding ko. Pero totoo yan simbolo kasi siya ng ng Status success. Ng Yeah. success. Ibig sabihin, magaling ka sa ginagawa mo. Yes. Right? Opo. At doon na nga nag-start yung pagbibigay sa iba noong medyo inulan na kayo, binaha na kayo ng grasya. Yes.